Ito ang topic natin ngayon, yung non-teaching DepEd uniform. I am Angel Lillianer. Welcome to my channel. First natin gagawin ay maglagay tayo ng borderline sa taas at sa side. Ito siya, shoulder line. Tapos sukat tayo ng bust point. So, yung sukat na gagawin natin ay, ang shoulder is 15 divided by 2 is 7.5. So, armhole 18 divided by 2 is 9. So, ang bust 36 divided by 4, ganito siya pagka-divide. So, 36, divide natin siya ng 4. So, ang 1/2 is 18 divided by 4 is 9. So, katulad dito, ganun din siya pagka-divide. So, the answer dito is 9. So, yung waistline 30 divided by 4, 7.5. Hips is 38 divided by 4 is 9.5. Gamit natin dito ay inches lahat. Bust point is 10. Bust distance is 7.5 divided by 2 is 3.5. Figure is 15. Then length ng blouse na gagawin natin is 25. So from shoulder na siyang naging borderline natin, baba tayo ng bust point. So 10. Tapos sa figure is 15. Kasi 15 yung figure. Baba tayo ng 1 inch sa lower waist. Then length is 25. Ganun din dito sa kabila. 10, 15 and a half, 16. 25. Straight line na natin. So, ito siya, shoulder line, bust line, waistline. Ito ang hip line. Kasi dito na natin sukatin yung hips. Mag-additional na lang tayo. So, ang pinaka-hip to, dito natin siya sukatin sa 7. Tapos, continue na natin dun sa length. Una natin sukatin is shoulder. Shoulder is 7.5. Additional na lang tayo ng 3/8 para sa allowance. Para dire-diretso na tayo. Yung lagyan na lang natin ng allowance dito sa may upper ng shoulder at saka dito sa side kapag nilagay na natin sa cloth. So, bust is 9. 9 plus 1/2 kasi ito yung allowance natin kasi yung sukat natin is feet. So, 9.5. Ang waistline is 7.5 plus 1 inch para sa dart is 8.5. Ano lang dito sa lower waist. So, yung hips is 9.5. So, wala na tayong allowance na idadagdag kasi open siya dito kasi buttons ito dito sa center. So, dito sa shoulder, baba tayo ng 1.5. So, paglagyan natin ito ng allowance, magiging 1 na lang to. So, dito is 3. Kung gusto ng customer nyo na hindi dikit sa may liig, gawin nyo siyang 3.5. Ganyan.
1 half yung allowance sa likod. Then dito, standard is 3 and a half. So, dugtong na natin sa bawat lines. Dito, additional tayo ng half inch para diretso na yung allowance. So, kung dito tayo sa 3, dito tayo sa isang dot. Kung doon tayo sa medyo maluwag, dito tayo sa 3 and a half. Tapos yung sa side, dito sa baba, yung nasukat natin sa hips, ganyan na natin siya. Diretso na natin doon pababa. Kapag nag-pattern tayo, tapos dito sa gitna is zipper, dapat mag-add tayo ng allowance dito para hindi siya maging masikip. Pero ito, dahil sa buttons, okay nang huwag dagdagan ng allowance dito para fit siya pagka sinuot na. Hindi siya masyadong mahigpit, hindi rin masyadong maluwag, tama-tama lang siya. Dito sa waistline, ito yung magdadala ng curve. So, unahin muna natin yung sa bust point is dito na. So, bust distance lang. 3 and a half. Dito din, 3 and a half. Down tayo ng 6. Pwede rin 5 and a half or 6 and a half. Depende na sa inyo yun. Ito na yung dart natin. Dito, straight na natin dyan. Itong inuna natin yung Monday. So, sa likod, ganyan siya. Kung doon tayo sa 3 and a half, mas maganda yung sa 3 and a half, medyo maluwag yung liig, hindi masyadong dikit sa liig. Pwede siyang ganyanin. So, sa front, sa armhole muna tayo. Sa armhole, okay na pag diretso na sa pag sukat. Tansahin nyo lang na nakapaloob yung sa down 4. Nakapaloob siya dito sa lines na pababa. So, halimbawa dyan, 4 and a half. 4 to 4 and a half. So, kung dito is almost 8, so 7 and 7, 8. So, dito is mag 7 and 3, 8 tayo. So, dito siya. So, ganyan. Tapos, daanan natin dito. Tapos, diretso na sukat. Yung armhole natin is 9. So, ganyan na siya. So, kasi may allowance na tayo dito nilagay. So, dito tayo sa mga balang 3, 8. So, ganyan. So, kapag pag nilapat natin, sumubra kasi 9 and a half siya, itaas lang natin yun kunti. Mag-adjust tayo hanggang ma-achieve natin yung 9. So, yung 9 and 1/4,
Malaki yan. So, usog pa natin. So, dapat hindi siya abot ng 9 kasi sarap mas malalim yung sarap. So, ganyan. Okay na yan siya. Pati natin uli. Kasi meron tayong allowance. Baba tayo ng half inch dyan kasi meron na tayong allowance. Dyan is, hindi siya umabot ng 9. Yung sa harap naman, usog tayo dito ng half inch. Ganyan. Ito na yung front natin. Tapos dito, ituloy na lang natin sa taas. Yung neckline sa Monday is V lang siya. So, pagsukat natin dito sa may bust point para magsakto sa buttons. So, from bust point, sukat tayo ng 4 kasi 3.5 para sa buttons na magtatapat dito sa bust point para hindi siya bubuka dito sa may bust. So, yung 4, allowance natin siya. So, or pwede rin, yung layo ng buttons is gagawin mong 3 inches. So, dito ka sa 3.5, ganyan. Tapos, straight na natin dito. Dito. Kasi standing collar yung Monday. Non-teaching uniform ito sa DepEd. So, ginawa natin yung mas medyo maluwag sa may leeg. Dito tayo sa 3.5. So, yung collar natin is dito lang siya banda. So, yung collar natin sa Monday, sukatin natin dito hanggang dyan. So, 3 and 3/4, tapos dyan, 6 and 3/4. So, collar sa Monday is 6 and 3/4. Monday. So, ganyan na siya. Tapos yung sa pocket, mas maganda para malinis siya tingnan. Yung tulad ng ginawa natin, yung paganyan. Tapos paslan siya doon. Mas maganda siya sa katulad ng DepEd teaching uniform, yung nasa classroom. So, ganyan. Dito tayo sa may waistline. Kasi, para mas malalim yung, yung pocket. Pero, kung ito ganitong mataas, pwede tayong bumaba ng 1 and 1/2. Tapos, dito sa 3.5. Mas maganda ito yung mga gustong mas maiksi lang yung blouse nila, yung mag-length lang ng 23, dapat dito natin ilagay. Pero kung yung gusto nila, yung mataas yung blouse, dito siya, dapat dito, mark natin ng ibang kulay. So, ito para sa mahaba ang length ito. Tapos, pag-cut natin dito, hindi ako makapag-demo nito sa cloth kasi wala akong tinatahi na ganito. Kasi more on gowns, kasi ako tumatanggap ng more on gowns. Hindi ako masyadong tumatanggap ng uniform. So, sa harap, dapat may additional tayo dito na 3/4.
para sa may belly natin, hindi siya mag-short sa ano, sa length. Dapat mataas talaga ang front. So, ganyan siya. So, kung maiksi lang yung length, kung dito lang yung length ng blouse, about mga 23 or 21, kasi merong mas gusto na maiksi lang yung blouse. So, ito yung gagamitin na ano sa pocket. Pero kung ganito na mataas yung blouse hanggang sa may baba ng puwitan or level sa may puwitan is ito yung gagawin natin para pang pocket kasi masyado na siyang malalim. So, sa Tuesday na naman tayo. So, kasi kung iisa lang yung may-ari, ganito lang din yung pattern. So, sa Tuesday, magkasing tulad lang din siya sa Tuesday na teaching uniform. So, dapat meron tayo ditong dart na paganyan. Ganyan. Ito na yung Tuesday. Dapat meron siyang paganyan. So, sa collar ng Tuesday, kapareho lang din siya nung teaching sa DepEd. Kapareho lang din siya pagkakat. So, dapat pag ganun din siya, sa Tuesday, dapat hindi man yun masyadong ano dito kasi yung design niya hindi kasi tulad dito sa Monday. So, dapat ganyan siya. So, mas maganda kung 3 lang din yung ano natin dito din. Continuous na dito. 3, 3, doon sa baba. Lalo na kung hindi masyadong mataas yung blouse. 3 inches lang yung mas maganda sa buttons distance. So, yung dito banda kasi yung sa may collar niya is ganyan. Open tayo ng mga 2 inches or 3. Open tayo ng 3 inches. So, ganyan. Para sa collar. Tapos, pasok tayo dito na straight. 1 and tapos baba tayo dito. Hanggang sa zipper. Sa buttons. So, sa collar dito sa Tuesday, dapat ito dito sa may 1 inch lang yung attachment natin sa collar. Yung standing collar. Tapos dito, dapat 1 and 3/4 yung matira. Login na lang natin ito dito. So, para hindi siya biglang ano sa collar. Dito, 1 and 3/4. So, iusog na lang natin dito ng 1/4 kasi sa pagbilog natin, dyan, hindi siya masagasaan. So, ganyan. So, ito yung sa Tuesday, yung naka-red mark. Pagbilog natin kasi yung collar niya is standing collar. So, yung collar dapat 1 inch lang yung collar niya. So, sa Wednesday naman, dapat mag-pattern tayo ng isa para sa Wednesday kasi hindi na ito magiging clear.
Di na siya masyadong makikita yung mga details. So, gawa tayo ng ibang pattern sa susunod nating video. Yung allowance niya para sa buttons, ito ginawa natin borderline, sakto lang din siya para sa buttons. Yung pagka-assemble natin sa Tuesday, i-refer nyo na lang yung ginagawa nating Tuesday na deep teaching. Kasi pare-pareho lang din yung process ng paggawa niya nito sa cloth. Yung dito sa details niya sa yung trimmings, ganun din siya pagka-attach at saka yung sa fold. Kasi yung sa Tuesday is ano din siya yung hidden placket. So yung paggagawa nilang collar is kapareho lang din ang process niya sa Tuesday na teaching uniform. Tapos yung sa Monday ng non-teaching is kapareho lang din yung paggawa sa collar, bali standing collar siya. At saka dito din, yung process natin sa pagbuo sa dart. Doon din makikita nyo sa sa teaching na process. Doon nyo rin makikita. Ilagay ko na lang sa description yung video para mas madali nyo makita yung sa Tuesday na process sa pag-assemble nito. Yung sa dart naman, sa likod, dapat yung dart sa likod, bali ito yung upper waistline. So, angat ka dito ng half inch sa upper waistline. Then, dito i-center sa 7 and 1 half. So, 7 and 1 half pataas, then 7 and 1 half pababa. Ganyan. Or, pwede nang bawasan ito ng 1 inch. So, bali, 6 and a half yung sa baba, then 7 and a half yung sa taas. Pero, kung medyo kubain, dito na rin yung pinaka-center sa, sa back. Pero yung may medyo liyad, dapat iangat dito sa taas ang sa back. So, yung masyadong liyad, dapat angat ka ng 1 inch. Pero yung tama-tama lang, half inch lang siya. Tapos, center dyan yung 1 and 1, 7 and 1 half, then 7 and 1 half pataas, then pababa. Pwede na 6 and a half, or depende sa inyo, pwede na rin siya 7 and 1 half.